Hi, this is Ron Joy and I help entrepreneurs, online business owners, and network marketers to attract lots of prospects and customers in their business so that they can produce more results and sales in their business. So in this free video training series na ginawa ko sa iyo, ituturo ko sa iyo lahat ng mga strategy na ginawa ko, yung mga naranasan ko kong struggles, i-share ko rin sa iyo para hindi ka na mag-trial and error at ituturo ko rin sa iyo yung mga naipasang skills na naituro sa akin ng mga successful internet marketers and network marketers na nagturo sa akin ng tamang strategy. So, gusto ko lang itanong sa iyo, naranasan mo na ba na nare-reject ka lahat ng mga prospects mo, mga customers mo, halos walang bumibili sa opportunity na pinopromote mo or dun sa products na pinopromote mo, frustrated ka or nabe-burn out ka minsan kapag hindi ka nakakapag-produce ng sales at nare-reject ka. So, kung halimbawa nasa network marketing industry ka, marami talagang nag-i-struggle na network marketer sa business nila. Kaya, sa huli, nabe-burn out sila at tumitigil sila dun sa ginagawa nilang business. Ako personally, naranasan ko yung kasi na-invite ako ng friend ko sa isang business opportunity, MLM siya. So, open-minded naman ako. Sinubukan ko yung business na yun. Pero, nung sinubukan ko yun, nung nag-start na ako, tumagal ako doon ng mga 6 months siguro. Then, ang nangyari sa akin is konti lang yung kinita ko. Halos is 1,000 to 2,000 lang siguro yung kinita ko. At walang nangyari sa business ko. Tinatanong ko yung mga leaders namin kung paano yung tamang pag-market ng products, kung paano maghanap ng mga tamang target market talaga dun sa pinopromote naming products kasi more on health and wellness siya. Kaya hindi ko alam kung paano yung tamang pag-market ng products ko. Halos lahat ninakitaan namin yung mga taong kakilala ko, mga friends ko, nung opportunity na yun. Pero unfortunately, walang sumali sa business na pinopromote ko. So, napo-frustrate ako. Yun yung naranasan ko. Kasi yung office namin, sa Ortigas pa yun eh. Medyo malayo. So, nagko-cold calling din ako. Tinatawagan ko lahat ng mga numbers, kinukuha ko yung mga numbers ng mga kakilala ko, tsaka yung mga taong hindi ko kakilala, kinukuha ko, para lang tawagan ko sila at i-invite dun sa isang business opportunity. Ang problema kasi malayo yung office namin, sa Ortigas pa siya. So, walang sumasama sa business opportunity namin. Kaya na-frustrate ako. Minsan sabi nila pupunta sila sa office namin, ini-invite ko sila. Tapos pagdating mo doon, hindi pala sila pupunta. So, di ba, time consuming kasi napakalayo ng office namin. And then, talagang nag-i-invest ako ng time tsaka pamasahe para lang makapunta doon. So, talagang na-burn out ako kaya tumigil ako. Kaya, hindi na rin ako makapunta doon sa office namin. So, yun kasi yung lumang strategy na ginagawa namin. Nagpo-promote kami ng business namin sa mga kakilala namin, lahat ng kakilala namin. Pero, ni isa walang bumili dun sa products na pinopromote ko, tsaka sa business opportunity. Walang sumali sa team ko, wala akong naging downlines. Yun yung naging frustration ko. Yung old strategy kasi na ginagawa natin, hindi na siya nag-work ngayon. Siguro sa iba nag-work pa. Naranasan ko rin minsan, may nag-promote ng business sa amin kasi naghahanap ako ng job opportunity. So, nakita ko yung flyers na yon. So, pinuntahan namin ng friend ko yung lugar na yon dun sa flyers. Tapos, nung pumunta kami sa isang meeting daw, pumunta kami, akala namin job opportunity. Yun pala, isa siyang networking na naman. Kaya, yun yung mga old strategy na ginagawa nila. Nagpa-flyers, or
pinopromote nila yung business nila through Facebook. Nagme-message sila sa mga friends nila, lahat ng mga kakilala nila sa Facebook para pakitaan ng business opportunity nila. So, yun yung problem. Kasi, yung mga pinapakitaan mo ng opportunity mo mali. Maling tao yung pinapakitaan mo ng business opportunity mo. What if targetin na lang natin yung mga taong may desire na dun sa pinopromote mong business? Is that great? Kasi kung yun yung tatargetin natin, mas mapapadali yung business natin. So, paano tayo makakapag-attract ng libu-libong prospects at paano ka makakapag-attract ng prospect na interesado talaga, targeted, at talagang sure na bibili dun sa opportunity or products na pinopromote mo. So, ituturo ko sa iyo yung new strategy na ginagamit ngayon ng mga successful network marketers tsaka internet marketers. So, kung entrepreneur ka or online business owners ka, nagpo-promote ka ng business mo through online, so, ituturo ko sa inyo yung tamang pag-market ng products through online. So, ito yung mga tools na gagamitin natin, yung mga strategy na gagamitin natin. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano natin gagawin yon. So, all you have to do is to model and gayahin mo yung mga tamang strategy na ginawa ng mga internet marketers na naging successful dahil marami na gumagawa ng strategy na yon. So, make sure na tapusin mo tong video na to at ituturo ko sa'yo lahat ng mga tools tsaka strategy na ginawa ko. So, etong mga strategy na minodel ko sa mga successful leaders, ito yung nakapagbigay sa akin ng time freedom, nakapag-save ako ng time simula nung ginamit ko tong strategy na to. Kasi, ako meron na pa akong day job, and at the same time, ginagawa kong part-time yung business ko. So, habang nagtatrabaho ako, mayroong system na nag-work sa akin. So, gumawa ako ng sarili kong system para kahit may ginagawa akong iba, nag-work pa rin yung business ko. So, makakapag-save ka ng time at magkakaroon ka ng time freedom kapag natutunan mo tong mga strategies na gusto kong ituro sa'yo. So, let's go. Punta na tayo sa computer ko para maituro ko na yung strategy na gusto kong ituro sa'yo. So, let's go. So, ayan, ngayon nandito na tayo sa computer ko. May gusto lang muna ako ituro sa iyo bago natin i-apply lahat ng mga applications at strategy na gusto kong ituro sa iyo, mga tools na ginagamit ko. So, gusto ko lang ituro sa iyo muna itong mga concept na to. So, let's go. In this video, matutuklasan mo ang strategy na tutulong sa'yo para makapag-attract ng high-quality prospects at customers sa business mo without convincing. Malalaman mo rin kung paano ma-i-convert ng prospects mo into sales and loyal customers. Malalaman mo rin kung paano ka magkakaroon ng time freedom at makakapag-save ng time para i-promote ng business mo kahit nasa bahay ka lang. Malalaman mo rin ang mga tools at system na ginagamit ko para maging automated ang pagpo-promote ng business mo. So, let's go! Bago mo malaman lahat yon, kailangan malaman mo muna itong concept na to. So, what is target marketing? Targeting people who are already interested in your business, who has a high chance of buying your products and services. Kailangan sa pagta-target mo ng products or business opportunity na pinopromote mo, kailangan i-apply mo tong target marketing. Kasi kapag nagbabaka sakali ka lang, pinapakita mo lang lahat ng mga products mo dun sa mga taong hindi naman interesado, sa mga taong wala namang desire sa pinopromote mo, mare-reject ka talaga. So, para hindi ka ma-reject, ipakita mo lang yung mga taong interesado dito sa pinopromote mo. May dahilan kasi kung bakit nare-reject ka, kung bakit hindi sila bumibili dun sa products mo or sa business opportunity na pinapakita mo. Dahil kasi, hindi sila nagpakita ng desire dun sa
pinopromote mo. So, kailangan, ang tatargetin natin is yung mga taong may high chance of buying your products or services. So, kailangan malaman mo to. So, may ipapakita lang ako sa example at gusto ko sagutin mo tong tanong na to. So, for example, coffee, yung binibenta mo. Who need it? Sino ba yung may kailangan nito? Para sa'yo, sino? Siyempre, yung mga taong coffee lover, yung mahilig uminom ng kape, yung mga taong may kailangan nito. So, kahit mahal pa yung products na yun, kahit expensive pa yun, for example, sa Starbucks. So, di ba mahal yung coffee nila doon. So, kahit mahal pa yan, basta may existing desire na sila, tsaka customers na talaga sila ng products na yun, bibili at bibili yan sa'yo kahit hindi mo sila pilitin or i-convince na bumili ng products mo. Talagang sila yung mismong pupunta sa'yo para bumili ng products na yun dahil kailangan nila yan. Yan yung gusto nila, desire nila na bumili ng products na yan. So, kailangan maintindihan mo yun. For example, ito naman is skin whitening. Yan. Yan yung karaniwang, di ba, products ng mga MLM products. Meron silang mga skin whitening. Ayan. About sa health and wellness. So, yung iba kasi, naranasan ko na rin na pakitaan ko ng business or products ko yung mga taong kakilala ko. So, kinonvince ko sila na bumili nung products ko, food supplements, tulad niyan, skin whitening. Pero, hindi sila bumili. Walang bumili dun sa products ko. So, yun yung na-realize ko, bakit ganun, hindi sila bumibili sa products ko. Yun pala, yung mga taong pinakitaan ko ng products ko, maling tao. So, sino ba yung dapat pakitaan natin ng products na to? Siyempre, yung mga mahilig na magpaputi. Yung gusto talagang gumanda, gustong maging healthy, yun yung may existing desire na bumibili na talaga ng products na yan. So, halimbawa, yan, ako. People who are already buying or using whitening products, yan. Sila yung mga taong naghahanap ng products na yan. So, sila yung dapat nating targetin. For example, food supplements is for, so, sino yung mga taong dapat nating targetin? Minsan kasi, kahit na alam natin na kailangan nila yung products na yun, pinapakitaan natin sila ng products na yun, pero hindi pa rin sila bumibili. Bakit gano'n? For example, weight loss products. Tapos, inofera natin yung talagang obese na tao na yun nung weight loss products, pero hindi sila bumili. Bakit hindi sila bumili? Alam na naman natin na kailangan nila yun. Kasi, hindi sila aware na kailangan nila yon. Wala silang existing desire na bumili ng products na yon kahit na alam nilang kailangan nila yon. So, ganun yung dapat mong maintindihan. Kahit na alam natin kailangan nila yon, wala silang interes. So, hindi pa rin natin sila dapat i-target. So, halimbawa, ito sa food supplements, ang tatargetin natin, yung mga health conscious. So, lahat naman tayo kailangan natin ng food supplements, pero ang tatargetin natin is yung mga health conscious na tao, yung gusto maging healthy, yung may kailangan ng products na yan, yung talagang existing customers na bumibili ng products na yan. Ayan. For example naman, hamburgers. For example, nagtitinda ka ng hamburgers, pero marami kang kakompetensya, tabi-tabi kayo na nagtitinda ng sarili niyang pwesto ng hamburgers. Pero, paano mo gagawin na sa'yo bumili ang mga prospects mo? Paano mo matatarget lahat ng mga customers mo na sa'yo bumili kaysa sa kakompetensya mo? For example, yung pwesto ng McDonald's. So, paano sila nagtatarget ng mga taong bibili sa kanila? Paano sila makakapag-target ng maraming tao yung bumili sa kanila dun sa pwesto nila?
So, syempre, pumupwesto sila dun sa mga maraming tao, maraming mga office workers, pumupwesto sila dun malapit sa school or sa offices. So, di ba, karaniwang pag uwian na, dun sila pumupunta sa pwesto na yun kasi maraming mga hungry buyers. So, dun natin tatargetin yung mga taong may kailangan ng products mo, yung mga hungry buyers. So, ang galing nga nung pwesto nila. Talagang targeted talaga yung mga taong bibili sa kanila. So, panguli, etong business opportunity. For example, may pinopromote kang MLM business. So, sino yung dapat targetin natin sa isang business opportunity? So, ito na naman, sabi ko sa'yo, di ba, alam naman natin na lahat ng tao kailangan ng opportunity. Alam natin na kailangan nila to, pero hindi talaga to para sa lahat. Hindi natin dapat ipakita itong business opportunity sa lahat ng tao dahil hindi naman lahat ng tao ay may desire na magkaroon ng sarili nilang business. So, sino yung dapat natin targetin? Siyempre, yung mga opportunity seekers and opportunity buyers. Ang tatargetin natin yung mga taong naghahanap ng opportunity at may desire na gustong magkaroon ng sarili nilang business, yung mga business-minded, yung gustong magkaroon ng financial freedom and time freedoms. Or yung mga opportunity buyers, ito yung mga galing na sa ibang business opportunity, then na-frustrate sila, naghahanap sila uli ng bagong business opportunity na mas maganda at magkakaroon sila ng resulta or karaniwang yung iba nag-fail sila sa business opportunity nila dahil walang nag-guide sa kanila, walang mentors, kaya naganap sila ng mas iba pang magandang business opportunity na magiging choice nila, magiging maganda para sa kanila. So, ito yung mga dapat nating targetin. So, sa business kasi natin, it's more on sales and marketing. Ito yung kailangan na strategy na matutunan natin. Dito kasi, hindi ito pagandahan ng products or kahit nasabihin mong we are the best company, we have the best products. So, importante rin naman na kailangan maganda yung products mo. Pero dito, sa business natin, kailangan magaling ka mag-market. Dito, pagalingan mag-market at pagalingan magbenta. Kasi yun naman talaga yung goal natin is makapag-generate agad ng sales para kumita ka. So, yun yung dapat na strategy na matutunan natin. Pagalingan mag-market at magbenta. So, paano natin gagawin yun? So, ituturo ko sa'yo mamaya. Selling is the ability to influence others in the way they think or act. So, yun yung selling na dapat mong maintindihan. How about you? Who needs your product? Ano ang susunod na gagawin mo para maging successful ka sa business mo ngayon? So, paano yung pagmamarket na ginagawa mo? Ikaw, ano ba yung pagmamarket na ginagawa mo ngayon sa business mo? Ano ba yung strategy na ginagawa mo? Ito, dapat mo rin maintindihan na people loves to buy but they hate to be sold. So, tip, find people who wants what you have. So, yun nga, tulad na sinabi ko kanina, hanapin natin yung mga taong may existing desire na kung ano yung meron ka, kung ano yung pinopromote mo. Yun yung mga tipo ng tao na dapat nating targetin, yung mga tamang tao. So, make them come to you. Dapat sila yung pupunta sa'yo para bumili nun pinopromote mo or bumili ng products mo. So, paano natin gagawin yun? Do you reject your rejection? So, okay lang yun kung ma-reject ka. Kailangan mo i-reject yung rejection mo.
So, ngayon ituturo ko na sa iyo itong concept na to, attraction marketing. So, ano ba ibig sabihin nito? Attraction marketing is simply giving first before receiving. Kasi, kailangan natin muna magbigay bago tayo mag-pitch ng business. For example, di ba, ito na lang ginagamit din to ng ibang mga businesses yung attraction marketing. For example, free taste, marami ganyan. Nagbibigay muna sila bago sila mag-pitch ng products nila. Pinapatikim tayo nila kung ano ba yung products nila para pag nagustuhan ng mga customers, bibili sa kanila. So, that's the power of attraction marketing. Giving first before receiving. Kailangan tayo muna yung magbigay sa kanila kasi kapag nag-pitch tayo sa kanila, hindi sila bibili sa atin. So, you need to provide more value first before pitching. Kailangan magbigay muna tayo ng value sa kanila. Kasi, halimbawa na lang, pag nagregalo tayo sa isang tao, binigyan natin sila ng gift. Siyempre, di ba, ibabalik rin nila yung value na binigay natin sa kanila. Kasi parang maiiya sila na, uy, ang bait ng tao na to. Talagang binigyan niya ako. Talagang tinutulungan niya ako. So, tutulungan ka rin niya in return kapag tinulungan mo siya. So, yun yung power of attraction marketing. Siyempre, you have to build trust. Make them know, like, and trust you first. Kasi, di ba, halimbawa, pag nagpo-promote ka ng business opportunity mo, hindi ka naman kilala nung taong yun na pinagpo-promotan mo. Minsan, takot tayong ma-scam, takot na tayo na baka kung ano yun. So, kailangan gumawa ka ng paraan para pagkatiwalaan ka muna ng prospects mo. For example na lang, kapag nanliligaw ka, syempre di ba liligawan mo muna yung nililigawan mo bago siya magtiwala sa'yo, bago kanya sagutin. So, syempre ngayon, maraming competition sa industry natin, sa network marketing. So, maraming opportunity dyan. So, paano ka maiiba sa mga ka-competition mo? Para ikaw ang piliin ng prospects mo para sa'yo sila mag-join, sa'yo sila bumili. So, are you ready now to learn the tools and systems that you can use in your business? So, ngayon ituturo ko na sa'yo yung concept ng internet marketing. Mali-leverage natin ito para magawa mo na ikaw ang matagpuan, kontakin at habulin ng mga prospects mo. For example, Facebook marketing, ituturo ko din sa'yo kung paano natin gagawin to. Using Facebook advertising, you can target your market in their specific interests. Facebooks are collecting our information to target us. So, bakit Facebook marketing? Kasi si Facebook siya yung nagko-collect lahat ng information natin, kung ano yung interest natin, yung hilig natin, lahat ng about sa atin, kino-collect ni Facebook. So, ito yung most efficient way to advertise online. Pero, gusto ko lang kitang i-remind na hindi natin gagawin yung pagtatag ng mga friends sa Facebook, itatag natin sila lahat para pakitaan ng business opportunity mo or products mo, or i-message natin sila lahat para pakitaan ng business mo, para i-pitch dun sa pinopromote mo. Hindi natin gagawin yon. So, gagawin natin yung ethical way na dapat nating i-apply. So, mamaya tuturo ko sa iyo yun. Kasi sa Facebook ads, matatarget natin yung exact audience mo, yung exactong tao na may kailangan ng products mo. So, ito, yung mga concept na to, ituturo ko rin siya step by step mamaya. Maririnig mo to mamaya yung autoresponder, email management system, lead capture page, opt-in form, or lead magnet.
Pero bago yon, meron kasing 3 misconceptions sa paggamit ng internet marketing. Kaya, konti lang yung mga taong gumagamit nito. So, sa ating mga Pilipino, konti pa lang gumagamit nito. Pero sa ibang bansa, ito na talaga yung sikat na ginagamit nila lahat. Pero sa atin, konti pa lang yung gumagamit nun. Kaya maraming nag-fail at hindi alam yung strategy na to. Ang misconception nila, it's complicated. So, komplikado, marami ka kasing isi-set up, marami kang gagawin, marami kang aayusin, kaya natatakot sila na gawin to. At pangalawa, expensive. So, hindi naman totoo yun kasi sa maliit na puhunan, pwede ka nang makapag-advertise, pwede ka nang magkaroon ng sarili mong business. It's so hard yun. Mahirap daw ang internet marketing. Mahirap kasi hindi mo pa alam. Pero kung pag-aaralan mo siya, sobrang napakadali tsaka efficient siya and effective para sa business mo at pwede mo pa siya maging automated system kahit natutulog ka. Ito yung system na mag-work sa'yo. So, ipapakita ko na sa'yo kung paano nag-work siya. Ito yung itsura ng sales funnel. For example, prospect doesn't know you exist. So, sa una, hindi ka kilala ng prospects mo. Pangalawa, prospect has heard about you but doesn't care about what you yet. So, naririnig ka ng mga prospects mo pero hindi ka pa rin nila kilala. Sa susunod na funnel, prospect has heard about you and slightly interested in hearing what have you say. So, mamaya ipapakita ko sa'yo kung paano natin gagawin to. Prospects compares you to competitors. So, marami ka rin kakompetensya pero sa unique strategy na malalaman mo, ituturo ko sa'yo yun kung paano mag-join na sa'yo lang mag-join yung mga customers mo or prospects mo at hindi sa mga kakompetensya mo. Prospects becomes a customer. So, yung pag nakilala ka na ng mga prospects mo, nakapag-provide ka na ng value, magiging customers mo na sila. So, another example, prospects, ganito siya. Halimbawa, ang products mo ay donut franchises. So, sa umpisa, hindi ka pa nila kilala, wala pa silang idea dun sa products mo, pinopromote mo. And then, kapag na-target mo na yung tamang prospects para dun, ayan, matatarget mo na siya at makukuha mo na yung contact information niya pag nagpakita siya ng interest dun sa pinopromote mo. So, pwede mo na siyang kontakin pag nakita mong itong prospects na to ay may interest dun sa pinopromote mo. So, pag nakuha mo na yung contact information niya, pwede mo na siyang i-follow up. Pwede mo nang ipakita yung mga information about dun sa products mo, yung pinopromote mo. And then, magiging finalist na siya. At kasi yung mga prospects mo, hindi pa naman magiging ready ka agad yan bumili ng products mo eh. So, gusto lang nilang makasigurado na dun sa bibili nilang products ay very valuable. So, ipa-follow up mo yung mga prospects mo. Then, pag okay na-convince mo na yung mga prospects mo dun sa products mo, so magiging clients mo na sila. Ayan. So, ganito yung sales funnel natin. Ituturo ko sa'yo kung paano siya nag-work. For example, sa traffic sources. What is traffic? Ito yung mga taong nakakakita nung pinopromote mong products or opportunity. Hindi to traffic sa EDSA. Ito yung mga strategy na gagawin mo para maraming tao na makakita nung pinopromote mo. For example, yung pinakasikat, social medias using Facebook. Paano natin matatarget yung mga prospects mo using Facebook? So, tuturo ko sa'yo mamaya. So, marami namang traffic sources. Maraming strategy.
So, sa susunod, ituturo ko yun sa'yo. Then, after nyan, pag halimbawa, nag-post ka sa Facebook mo ng ads, then, gusto mo siyang papuntahin dun sa blog or website mo. So, mapupunta na siya pag naklik niya yung advertising mo sa Facebook. Then, pag nakita niya tong blog na to at naging interested siya dun sa content niya, ito kasi yung dati kong blog. Then, etong nakikita mo sa gilid, ang tawag dito is opt-in form. So, dito sa opt-in form, makikita mo dito, my name at email address. So, kapag nilagay nila yung name and email address nila dyan, makukuha mo na yung contact information nila. Pag binigay nila yung contact information nila, ibig sabihin na pakita sila ng interest dun sa pinopromote mo. Halimbawa, ito. Yung headline dito, 100% free video training reveals 3 easy steps kung paano magkaroon ng sarili mong online business sa ethical at legal na paraan. So, pag nag-sign up sila dito sa form na to, ibig sabihin, interesado sila dun sa pinopromote ko. Ayan, yun na yung opt-in form. Pag napunta sila dito sa opt-in form mo, ito yung lead magnet. No, kapalit nung information na ibibigay nila sa'yo, syempre may kapalit din bago nila ibigay yung email at name nila. Yung lead magnet, ito yung lead magnet, ibig sabihin ito. Ito yung ipapamigay mo sa prospects mo. Ito yung value, free gift na ibibigay mo sa prospects mo para mag-sign up sila dun sa opt-in form mo. So, I hope na nagigets mo. Then, kapag nag-sign up na sila dun sa opt-in form mo, automatically, makakatanggap sila ng immediate follow-up message na galing sa'yo, automatic yun. So, di ba? Makakapag-communicate ka na dun sa prospects mo. Pwede mo na siya ma-follow up. Then, ito na autoresponder, building relationship. Ang autoresponder kasi, ito yung follow-up message na matatanggap ng prospects mo. At automatic to. Ito yung mga message na sinet up mo na magiging automatic kapag nag-sign up sila dun sa opt-in form. Ibig sabihin yan, pwede ka na makapag-build ng relationship sa kanila, makakausap mo na sila, mapa-follow up mo na sila dun sa pinopromote mo. So, in case na hindi pa ready mga prospects mo na bumili sa'yo, pwede mo silang i-follow up using this system. Then, pag na-follow up mo sila, nakikita nila yung mga message mo, dun na magsisimula na ipakita mo yung offer mo, yung products na pinopromote mo, at dun ka magkakaroon ng sales through building relationship in your customers. Dahil nakuha mo na yung mga personal information, yung email addresses ng prospects mo, automatic na pwede mo na silang ma-follow up in case na hindi pa sila ready dun sa pinopromote mo. Dun din sa sales funnel natin, dun natin masasala yung mga prospects mo kung interesado talaga sila o hindi. So, I will personally guide you on how to start and make your own automated system. So, let's go now. Let's begin the key to no more rejection strategy. So, ituturo ko na siya ngayon. Ayan, so nandito tayo sa Facebook ko at ipapakita ko sa inyo kung ano yung strategy na ginawa ko para ma-promote ko yung mga opportunity ko through Facebook at maraming mga kakita ng mga lots of interested and targeted prospects in my business. So, dito tayo sa pages and click mo lang tong create ad. So, bago yun, papakita ko lang sa inyo itong mga sponsored ads sample. Ito, nakikita mo to sa right column. Ito yung sample ng ads na ginagamit ng mga business owners. Ito na yung Facebook na ginagamit nila para i-promote yung business nila. So, marami nang gumagamit ng Facebook advertising para maraming tao ang
makakita ng business opportunity nila at makapag-produce ng sales sa business nila. Yan, sample yan. Then, ito yung sample ng mga ads na pwede natin gawin. Pwedeng boost your post. Ibig sabihin, yung mga pinopost mo sa Facebook fan page mo, dito, punta tayo sa Facebook fan page. Pwede natin i-boost post. Ibig sabihin, maraming tao ang pwedeng makakita nitong post mo. Papakita ni Facebook sa mga targeted prospects mo yung post mo sa wall mo. Dito tayo sa Facebook fan page ko na ginawa ko. Ayan. For example, ayan mga post. Pwede mong i-boost post yan o kaya dito mo siya gawin. So, dito tayo. Boost post. Then, piliin mo lang yung page mo. Kailangan gumawa ka na ng sarili mong fan page para ma-promote mo rin yung sarili mong business, ma-brand mo yung pinopromote mo. So, ayan. Dito tayo. So, dito, makikita mo yung potential kung gaano karami yung pwede mong targetin na tao dun sa business mo. So, dito, based sa mga audience mo, location, Philippines. Dito tayo sa Philippines. Pwede mo rin targetin kung anong bansa yung gusto mong targetin. Then, yung age. Kung anong age nung target mo. For example, 20 to 30 years old. Then, gender, kung lalaki o babae. Kung gusto mong targetin, puro babae lang, yun, pwede. Then, dito sa language, kung ano yung language na ginagamit nila. So, mostly tayo naman Filipino naman ang ginagamit natin. So, kahit lagpasan natin yan. So, ito ang pinaka-importante, yung interest. Ito yung interest ng mga target market mo. Kung halimbawa, tina-target mo is health and wellness, fitness and wellness, ito. Pwede mong targetin yung mga taong nagda-diet, nag-gym, may interest sa nutrition, basta may interest dun sa pinopromote mo. Food and drink, ayan, mga hobbies. Kung ano mga hobbies nila, kung nagbebenta ka ng health and wellness. So, pwede mo targetin dito yung may taong may nagpakita na talaga ng interest dun sa pinopromote mo. Kung halimbawa, beauty products or food supplements, ayan, dito sa health and wellness, pwede mong targetin yung interest nila. So, halimbawa, tina-target mo naman mga network marketers din para sila na sa business opportunity mo. Yun yung mga taong naghahanap ng opportunity. So, halimbawa, mga network marketers. Network marketing. Ayan. So, makikita mo dito yung result kung ilang tao yung pwede mong i-target. Almost 300,000 yung pwede mong i-target. Diba? So, click natin yan. Then, pwede kang maglagay ng maraming interest kahit ilan para ma-target mo yung talagang tina-target mo. So, ayan. Halimbawa, multi-level marketing, dito, halos 9 million yung pwede mo ma-target na tao. Yan. Yan, pwede kang pumili dito ng specific na interest. Yan. Then, dito sa gilid, makikita mo yung potential reach. Kung ilan yung pwede mong ma-target. Almost 600,000 people. Yan. Napakarami nun. So, dito na, sa budget, pwede mong iset kung ilang budget ang gusto mong gastusin. So, mag-umpisa tayo sa 100 pesos per day. Then, dito sa estimated daily reach, makikita mo kung ilan yung pwede mong ma-target based dun sa budget na sinet mo. Ako, 100 lang per day. So, matatarget mo lang is 720 to 19 people on Facebook. Yan. Kasi based din kasi dun sa budget na sineset mo eh. Kung malaki yung budget na sineset mo per day, mas malaki yung potential na taong makakita nung pinopromote mo. So, eto, set a start and date. Pwede ka mag-set dito kung kailan mo gusto siyang umpisahan. Halimbawa, ayan. Ngayon,
then yung oras, tapos kung kailan mo siya gustong matapos. Yan. Halimbawa lang yan. For example, November. Targetin natin hanggang Friday. So, palitan natin. Masyadong maiksi lang. Yan. Hanggang Saturday. October 17. So, ito yung magagastos ko. 199 pesos. Then, dito, pala, nakalimutan natin. Pumili tayo ng mga posts na gusto nating i-boost posts. Yan. For example, ayan. Pag okay na, eto, makikita mo na dito yung itsura nung ads mo. Yan. For example, yan. Then dito, sa pagpipilian mo, desktop newsfeed, mobile newsfeed, desktop right column. So, itong mga prospects mo, makikita nila ito sa desktop newsfeed nung, for example, sa home. Dito, sa home, sa newsfeed. Yan, pag nag-browse sila dito, makikita nila yung ads mo dito sa newsfeed. Then, dito sa mobile newsfeed, ito naman makikita nila ito dun sa mobile nila, yung mga taong gumagamit ng Android phones, yan, yung nag-Facebook through mobile, makikita nila. Then, sa desktop right column, ayun yung pinakita ko kanina, na makikita mo dito sa right column nung Facebook mo. Yan. Ako kasi, tinatanggal ko muna tong mobile newsfeed. So, ang tina-target ko yung mga gumagamit ng laptops, desktops, yun. Hindi, mostly, yun yung tina-target ko. So, it depends sa'yo. So, pag okay na, place order. Kailangan mo dito kasi ng debit card or credit card. So, kailangan iset mo yan. Ako kasi kakagawa ko lang ng ads eh. So, may approval pa. So, pag ganun, kailangan mo ng credit card or debit card. Akong ginamit ko kasi yun bank. Doon ako kumuha. Or sa BPI, pwede kang kumuha doon. Kasi, doon charge ni Facebook yung expenses mo doon sa ads mo. So, kailangan mong kumuha nun para makapag-promote ka through Facebook. So, again, thank you. Sana marami kang natutunan dito at nakita mo yung potential reach nung pinopromote mo. Nakita mo yung potential kung gaano karami talaga yung pwede mong targetin at hindi ka talaga mauubusan ng mga customers and prospects na pwede mong i-attract dun sa business mo. So, i-apply mo na tong tinuro ko sa'yo, i-check mo kung paano mo siya gagawin. Kasi kapag ikaw mismo yung gumawa nito, matututunan mo siya. So, apply mo na to. So, sa susunod na video, may ituturo pa ako sa'yo. So, di ba sabi ko kanina, ang gagawin natin is the key to no more rejection strategy. So, paano ba natin gagawin yun? Itong tool na to, kung nakikita mo to, ang tawag dito is lead capture pages, squeeze page, or landing page. Yun yung mga tawag dito. Yun yung tawag dito. Kasi kapag ginamit mo tong tool na to, dito natin ma-attract yung mga qualified prospects natin. Halimbawa, yung prospects mo or yung mga target market mo is mga network marketers. So, etong headline na to, kung nakikita mo to, ito yung makakapag-attract sa kanila. So, kapag nag-sign up sila dito or nag-subscribe sila dito sa tool na to, ibig sabihin, nagpakita sila ng interest dun sa pinopromote ko. Kasi dito, ibig sabihin ng tool na to, dito natin makakwalify kung talagang interesado ba o hindi yung prospects mo. So, paano mo nasabing no more rejection strategy? Kasi, dito hindi mo na mararamdaman yung rejection. Dito kung sana lang
magsa-sign up yung prospects mo, kung saan mo na lang malalaman na interesado talaga yung taong yun na magsusubscribe dito sa landing page na to. So, ang gagawin lang natin is ituturo ko sa iyo kung paano ka makakagawa nito at paano mo i-edit tong lahat ng to. Ito pang isang example. Ito, powerful to kapag may video, tsaka yung headline. Then, dito, pag nakita to ng mga prospects, pag interesado talaga sila malaman kung ano yung gusto kong ituro sa kanila, yung information na gusto kong i-share sa kanila, talagang magsa-sign up sila dito. Yan. Then, isa pa ito. Isa pa mga examples. Pag nag-click sila dyan, ayan. Mag-opt-in sila or magsusubscribe sila dito sa landing page ko. So, ayan. Ito yung mga examples. So, pwede mo rin tong gawin sa business mo. Kung ano man yung pinopromote mo, kung nagpo-promote ka ng business opportunity mo, network marketing, or mga products na pinopromote mo. So, talaga napaka-powerful ng tool na to para magamit mo sa business mo. Para hindi ka na ma-reject, hindi mo na maramdaman yung rejection. Kahit natutulog ka at hindi mo ginagawa yung business mo, pag nakita to ng mga prospects mo at nag-click sila dito sa link na to, so, makakwalify mo sila kung talagang interesado sila dun sa pinopromote mo. So, ganun lang kadali yung concept na to. I hope na naintindihan mo. Then, kapag nag-sign up na sila dito, nag-subscribe na sila, ibig sabihin nun, pwede mo na silang padalhan ng message or follow-up message using the automated system na ituturo ko sa iyo. So, kahit natutulog ka, pwede mo silang padalhan ng email mo, pwede kang makapag-communicate sa kanila at pwede mo silang i-follow up once na nag-sign up sila or kahit hindi pa sila ready bumili nung pinopromote ng business opportunity or products, pwede mo silang i-follow up using dun sa system na gusto kong ituro sa'yo. Kasi pwede kang mag-build ng relationship sa kanila through automated system na ituturo ko sa'yo. Hi, thanks for watching my video. I hope na marami kang natutunan dun sa mga tinuro ko sa'yo. I-apply mo lang yung mga strategy na tinuro ko sa'yo. And in my next video, marami pa akong ituturo sa'yo na mga tools na ginamit ko. Ituturo ko sa iyo on how to create your own email management system or autoresponder. Ito yung system na ginamit ko para ma-follow up ko yung mga prospects ko automatically kahit hindi ako yung mismo nag-follow up sa kanila. Ito yung system na to yung magagamit natin para i-follow up sila. Ituturo ko rin sa iyo kung paano ka gagawa ng sarili mong landing pages or squeeze page na magagamit mo. Ituturo ko sa iyo kung ano yung tool na ginamit ko para ma-apply mo din to sa business mo. So, abangan mo yung next video ko sa susunod na araw. Ipapadala ko sa email mo. So, make sure na abangan mo yun. Makita tayo ulit doon. Again, thanks for watching. Again, this is Ro and Joy. If you want to be successful in your own business, you have to ask for more wisdom at i-model lahat ng mga tinuturo na mga naging successful internet entrepreneur or any entrepreneur na naging successful sa business nila. Kailangan mo lang i-model lahat ng ituturo nila sa'yo at maging willing ka matuto para ma-achieve mo yung success na gusto mo. Thank you for watching this video. See you on my next video.